Pero ano po masasabi nyo? Parang nabudol daw yung mga Marcos loyalists dahil sa pangakong bigas ni, o sa pangarap o pangakong bigas ni Pangulong Bongbong para sa 20 pesos. Ano po masasabi nyo ron? Sa akin kasi, yung pangako ng BBM na 20 pesos ang isang kilo ng bigas, wala na mabalik yun. Dahil sa gobyerno, hindi nawawala dyan ang kurap sa gobyerno, kahit bagong gobyerno pa. Dahil ang ating gobyerno, kahit sabihin pa natin na hindi kasi mapa-maintain ang mga alaga ng mga product ng mga agriculture. Hindi rin natin masisisi ang mga bumibili ng bigas at saka mga nagininegosyo. Dahil yan problema na agriculture. Kung ang talagang gusto nyo talagang mabalik yung 20 pesos na yan, buhayin uli natin yung kadiwa. Tapos ang gobyernong bibili ng bigas, ibebenta nila sa mamamayan yung bigas ng murang halaga. Doon na lang po. Dahil wala tayong magagawa sa mga businessman dito sa Pilipinas. Dahil mga businessman ang pumapatay ng mga farmers. Sila pumapatay ng mga negosyante sa Kayanuyan. Ang magsasaka hirap magtanim, aalagaan ng 3 buwan, tapos bibili ng abono, mga gamot. Napakamahal yung bilihin ng ngayon. Sa ngayon, lalo na ang abono, isang kaban lang. More than 3,000 na isang kaban. Kawawa ho ang mga magsasaka. Kaya yung pinapangako yung 20 pesos, malabo po yun. Dahil ang magiging tulong yun na lang talaga sa mamamayan, gobyerno na lang po at saka farmers ang nag-uugnayan sa kanilang mga tanim. Kayo bibili ng palay nila at gawing bigas, kayo magbebenta naman sa mga mahihirap ng 20 para po ang mga tao magkaroon ng simpatiya sa ating gobyerno na may nalaki na itulong. Yun na lang po may papayo po sa inyo BBM. So, sa totoo lang po, hindi natin kakayanin dahil marami tayong problema. Problema na sa agriculture, problema natin sa korupsyon sa gobyerno. Habang tumatagal, lalong umakit ang mga produksyon, maangkap pa, nandiyan ang mga korap na nakaupo dyan sa ahensya. Dahil hindi nawawala ho ang korap sa mga ahensya eh. Natutulak ko talaga sasalahan niya, marami pa, hindi nasasala ang ating gobyerno. Natutukso sila talo sa income ng galing ibang bansa, ng paangkat tayo, nandiyan ang korap. Tayo, kung ganyan tayo, angkat lang tayo, angkat, may mayaman niya sa loob sa ngayon ng gobyerno. Ang gawin na lang natin, ang tulong na lang natin sa mga mamayan, tayo bibili ng palay, gagawin natin bigas, ibebenta natin sa kadiwa, at ang mahihirap ang magbibili ng bigas sa kadiwa. Yan lang po ang mapapayo ko dahil para hindi masira ang ating pagkahalang ng gobyerno. Dahil napakabuti yung presidente. Dahil kayo ang mga Marcos, mabubuting presidente yan. Ang father niya, 20 years tumawak ng Pilipinas. Kaya gusto ko maibalik uli yung mga dating nangyari. Na kahit konti man lang sa kalahati lang po, mabalik lang sa gobyerno yung ginawa ng father niya, masayang-masaya na ang Pilipinas. Malaking na ambag niya na po yun. Dahil yung mga nangyari ng panahon ni Marcos Sr., hindi makakalimutan ng Pilipino. Hanggang ngayon, dala po namin yan. Utang na loob po namin habang kami nabubuhay, malaki na itulong. Sa ngayon talaga, wala po tayong magagawa. Yung pinako nyo kung kumamping kayo na 20 pesos mo, yung papalit ang bigas, hindi po matutupad yun. Dahil ang dami yung kalaban. Nandiyan po sa agriculture, mga kurap, tapos mga investor. At isa pa, mga farmers, wala rin silang magawa dahil mga mahihirap din yan. Kaya bali matutulong yun na lang, agapahin yung farmers, kayong bumili, ilagay sa kadiwa, event sa mahirap na halagang 20 pesos. Yun na lang po ang masasabi ko. Dahil mahirap po ang panahon ngayon ng buhay, lalo tumatagal ang panahon, tumataas ang bilihin. Dahil kami, siya rin akong mahirap, binibili na akong magigas, pero wala akong magawa dahil yung sinasahod na minimum hindi kaya. Kaya yan po ang masasabi ko, para magkaroon ng simpatiya ang mga mahihirap, lalo na ngayon, marami na po mahirap na nawawala ng pag-asa sa ating gobyerno. Pag-asa na lang namin yung kadiwa ng gobyerno. Sana ganun po mangyari. Hindi po, magandang umaga po, BBM.